Hey guys, welcome to my channel. So, I'm on my way to the beach. And hindi pa rin ako makikita over dun sa live stream ko, no? With the Pinoy Recorder. Yan yung ano ko, yan yung pangalan ng guest ko. Okay? Daming naglalaro sa isip ko eh. And sabi ko, might as well na i-vlog ko sa inyo habang traffic. Houston traffic. Tinamaan ako. Okay, so may schedule kami na camping ngayon, Friday. Actually, ang usapan lunch nakalis ako 2 PM na. Bakit? Kasi pagkatapos ng ano namin, nag-start kami ng 8:50, dapat 8:30. 8:50 kami nag-start ng live stream. Start kami 8:50 na, natapos kami 10:25, mga ganong ano. So, after that, imbis na magpahinga ako, ano pa rin ako, hyper, ibig sabihin, mataas pa rin yung adrenaline ko kasi naglalaro yung ano, dami naglalaro sa isip ko, no? Dami ko ideas. Dami ko na ideas, no? So, sabi ko, unlike dati, na kunyari, 2 hours pa naman yung live stream, papahinga ako noon, pagod ako noon, magsalta or ano, yung mag-isip pa lang nakakapagod na eh. Pero kanina, hindi pa ako pagod. Pinapanood ko yung ano, habang nagpapahinga ako, kung kumakain na ako, pinapanood ko yung live stream namin sa ano, sa TV, sa Firestick TV. Napanood ko yung sarili ko. Sabi, by the way, sabi ng misis ko, no, initial impression niya sa guest ko, sabi niya, uy, mukhang matalino yung ano mo, guest mo. Matalino ibig sabihin, ano, knowledgeable sa subject matter. Okay, umpisa pa lang yan, alam niya na, meron siyang bite. Yung misis ko, number 1 critic ko eh. Siyempre, para ma-improve natin yung ano, yung content natin. Anyway, so yun nga, nung natapos yung live stream, dami ko pang ideas and ano, curious, nababahala, no? Na hindi siya dapat ang pag-uusapan namin yung ano lang about the eclipse, possible black swan event yung eclipse, gano'n, no? And then yung history nito, no? Dating back to ancient times. Yan, mga sinaunang pare, mga ano, yeah, connected lahat. So, kung akala nyo yung Vatican, nagpapakadalubhasa lang sila sa Biblia, meron din silang mga scientists, alam nyo ba yan? Nagmo-monitor ng stars. Meron din silang mga astronomers, nagmo-monitor ng stars. Kung napanood nyo yung movie na Omen, binase nila, kinikilabutan ako eh, binase nila yun sa movement ng comet na darating daw yung Antichrist based on the stars. So imagine niyo, no? Since time immemorial, man has always looked up to the stars, to the heavenly bodies, no? Para bigyan tayo ng guide or direction sa buhay natin. Lagi silang titingnan nila yung ano, yung stars. Yung iba nga, yung moon, yung araw, mga ganon, no? So, what I'm trying to say is, hopefully, mali kami, or mali ako na lang. Mali ako at ano lang to, yung darating na eclipse, wala lang yan. Wala lang, tapos, it's just another eclipse, parang ganon. Okay? But eto malupit. Katatapos lang namin mag-live stream kanina, nag-chat lang kami nung guest ko. Sabi niya, uy, nagkaroon ng earthquake sa New York. What? Sabi ko, wow, napaka naman, coincidental na naman yan. Kung napanood nyo yung live stream, di ba, or sinasabi ko, merong effect yung kasi, yung eclipse sa natin, sa gravity natin. Meron daw siyang yung moon kasi may effect sa gravitational pull natin yan. Kaya nga, di ba, affected niya yung high tide tsaka low tide natin. Okay? So imagine niyo naman, katapos pa lang namin mag-usap, meron ng event, nagkaroon ng earthquake sa New York. Di ba? What are the odds? 3 days to go pa yung eclipse. So kahit matapos na eclipse, no, abangan nyo, after nun, pwede pa rin magkaroon siya ng effect sa atin. Before or after, yung gravitational pull, pwedeng may event. Okay? So, ano pa?
yun nga, no? Hindi natin pwede i-separate ang politics, science, saka religion sa mga nangyayari ngayon. Everything is connected. Hindi mo pwedeng sabihin na walang kinalaman yan. Hindi eh. Sabi ko sa inyo, di ba? Sa politics, kung hindi kayo naniniwala, sino ba yung mga nagpupush ng betchin? Sino yung nagpupush ng betchin? Di ba? Sino yung nagpupush na ng abortion? Sino yung nagpupush ng gun control? Sino yung nagpupush ng climate agenda? They are the same people. Sila pa rin yan eh. So ibig sabihin, no, connected talaga. And sadly, minsan binabaloktot nila yung science to fit their agenda. Na-mention ko nga, no, iniiba nila yung definition of certain things para mag-fit sa agenda. Like betchin, iniba nila yung definition kasi napatunayan yung mga ganito, nagpa-positive pa rin. So walang immunity. So iniba na lang nila yung definition ng betchin. Actually may mas masaklap dun eh. Ang masaklap dun, may naniniwala. Yun eh, may naniniwala. And ano pa, umpisa pa lang, no? Medyo iba na yung vibes ko, no, nung nag-start yung live stream namin. Kasi sabi niya, dumating yung time na akala ko ako lang din mag-isa, ganito mag-isip. Oo nga, no, ako rin dati. Ba't ako lang nakakaalam na ganyan, there's something wrong? Bakit ako lang nakakaalam? Diba? Sabi ko nga sa inyo, sa grupo namin dito sa US, ibig sabihin dati yung magkakaibigan kami, nagkakampi kami palagi, about 10 families. Ako lang ang kumukontra sa kanila. Ako yung kontrabida. Ako yung anti-science, no, para sa kanila. Okay? So I don't know. And it turns out ako lang pala yung may logical answer, ako lang yung may common sense. Lahat sila sumunod lang, no? Minsan sinasacrifice nila yung knowledge nila eh, yung tawag dito, yung common sense nila eh, binabaliwala nila eh, no? Just because sinabi, sundin na lang natin, sinabi. And then yun nga, no, nakaka-alarma kasi pag nalaman mong malalim ang dahilan nito, yung mga grupong nasa likod nito, no, maniwala kayo, meron talaga secret society, meron, no, nag-i-exist sila. Hindi lang sila pwedeng patunayan, hindi natin sila pwedeng matunayan kasi they are everywhere. Nasa mataas na branches natin ng gobyerno, nasa branches ng kapulisan at military at mga influential people. Paano mo kukontrahin yan? Pag kinontra mo yan, like yung mga mga iba na truthers, mapapalitaan na lang na uy, nag-suicide pala to. O paano nag-suicide? Tumalon sa building, 7th floor. Alam nyo ba may natutunan ako sa The Why Files eh. Yung CIA, meron silang manual na paano daw palabasin na suicide. Kailangan daw ihagis sa 7th floor. Anything lower than the 7th floor, pwede may chance mag-survive. Imagine nyo may manual paano palabasin na suicide. So yan, yung ibang truthers, sabihin nag-suicide, sabihin na heart attack, yan, na heart attack. Diba sa shoutout sa Pilipinas, yung isang truther dyan na doktor, na heart attack daw sa presuhan, sa bilangguan, na heart attack sa bilangguan, di ba? Tapos isa pang truther na doktor din, nabangga sa kalsada, mga natural events. Okay? So nakakatakot din nakaka-alarma, pero what can you do? Hindi naman natin hawak yung kapalaran natin, yung buhay natin eh. So make the most of it. Ibig sabihin, when you have the capability to do the right thing, don't miss that opportunity, no? Huwag yung palampasin yung pagkakataon, kasi hindi lahat gusto maging bayani, no? Kasi iba gusto maging bayani pero wala namang pagkakataon. Pero yung opportunity to do the right thing, hindi rin lahat yan na-present ng ganyang opportunity, no? And minsan isang beses lang yan. Dapat wag ka na magdalawang isip kung anong gagawin mo.
Alam ko dito may makakapanood dito na dadalo isip kung anong gagawin nila, no? Kung tama o mali. Well, always do the right thing. Otherwise, sabi ko nga lahat naman tayo will meet our creator kahit anong religion nyo, no? Meron kasi maling paniniwala yung iba na akala nila pag malapit na silang mamatay saka sila magpapakabait, ha? Saka na magpapakabait, ano? Parang feeling nila kontrolado nila yung buhay nila. Example, yung parallelism na example. Yung iba nagde-decide mag-enjoy ako sa buhay ko pagka retired na ako. Parang hawak nila yung buhay nila na alam nila na hahaba pa yung buhay nila. Paano kung bukas mategi ka na? 'Di ba? Asa na yung plano mo? So, may illusion kasi na alam mo kung kailan ka kukunin May illusion lang 'yon. That's not true. Hindi mo hawak 'yon. No? So enjoy your life right now kasi hindi mo nga alam So wag mo i-postpone, yun ang gusto ko sabihin. Wag mo i-postpone na pag 65 ka na saka ka mag-enjoy. Hindi ko naman sinasabi maglustay ka na ngayon, magano ka na, mapariwara ka na, hindi, no? Dapat common sense din, gamitin mo yung common sense. Pero ang pinupunto ko, yung pinopostpone mo yung enjoyment mo for a certain date, that believing na aabot ka pa doon sa date na yon, no? Hindi na tinawak yan, proven na yan. Proven na. And yun nga guys, no? Hopefully nag-enjoy kayo. Doon sa hindi pa nakapanood, tingnan nyo yung last live stream ko, no? About Black Swan. Akala ko yung event lang na eclipse pero lahat related di ba? Pati yung mga doon na lang, panoorin nyo na lang. And hopefully, okay, kita-kits tayo ulit sa susunod na live stream. I appreciate the comments kasi na rin ako na natututo. Dami ko natutunan yung live stream na. Plus yung yung in terms of religion, ipapasok ko pala yun, no? Hindi ako nangangaral. Actually, sabi ko sa inyo, pag nakikinig kayo sa akin, nanonood kayo sa akin, I encourage you to think and do your own research, no? And being a Catholic myself, ina-acknowledge ko na hindi perfecto yung religion ko. Yung religion namin, hindi perfecto. May mga flaws talaga, may mga mali. Hindi mo pwede sabihin perfecto kasi yung perfection is not a human attribute. Hindi yan para sa tao na maging perfecto tayo. We are created in the image pero we are not God. Kamukha lang na isang itsura lang pero hindi tayo God. Hindi tayo si God. Hatawan ko lang yun, drive ako. Okay, yun, no? So, yung perfection hindi dapat ginagamit sa tao na katulad ko, tulad natin. So, dapat i-accept natin may flaws, may mali. Sabi nga ng iba, we are perfectly imperfect. Ginawa tayo that way. Sinadya tayong gano'n. Kaya nga, yung iba nagkakasala, iba nagkakamali. Di ba? Hindi lahat mabuti. Yun gano'n talaga di ba? That's part of the plan. Para daw masala kung sino lang talaga yung pure. Diba? Kasi pwede ka magpanggap na mabuti ka. Pwede ka magpanggap na mabuti ka sa harap ng camera. Pero ano ba ginagawa mo? Off cam. Yung mga bagay na walang nakatingin, yun nga daw yung mas importante Diba? Ano yung definition ng integrity? Doing the right thing even though no one is watching. Diba? So, I'm sure may makakilala kayong ganon. And kaya nga hindi naman ako wala naman sa akin yung nagtatanong anong religion nung guest natin. Ako rin, hindi ko rin alam pero hindi ko na tinanong kasi bakit? Yung speaker natin, yung guest natin, napaka-knowledgeable niya sa topic. I admire his persistence to do the research himself. Mawawala yung focus natin dun sa laman ng sinasabi niya pagka sinabi niya yung religion niya. Bakit? Kasi may mga tao, hindi ko naman sinabing kayo na ikaw na nakikinig sa akin, no? May mga tao na pag nalaman yung religion ng isang tao, ay kaya pala yan ganyan magsalita kasi ang religion niya pala ganyan. O di ba? Nagkakaroon ng ng bias. Magkakaroon ng bias. Mas maganda yung hindi natin alam. Okay? And then in terms of religion, sabi ko, wala akong problema.
no? As long as that religion is teaching you to do the right thing, yun tama, no? Yun basta tinuturuan kayo ng tamang behavior. Ano yung tama? Yung huwag ka papatay, huwag ka magnanakaw. Di ba? Halos pare-pares naman na gano'n. Di ba? So, yeah, para sa akin gano'n. I can live with other religions as long as yung religion nila, they don't want me dead. Kung meron dyan religion na gusto patayin ako or yung mga kalahi ko, doon may problema ako. Pero kung may sarili lang silang paraan, may sarili silang ways to observe or to practice their religion, so be it. Wala akong problema sa ganun. You have to accept the fact 8 billion plus ang tao sa mundo. You have to accept the fact na hindi lahat Katoliko, hindi lahat iglesia, hindi lahat saksi, hindi lahat dating daan. Dapat you have to accept the fact that magkakaiba tayo. We are different and yet we are the same. Yan, napaka-philosophical niyan. Magkakaiba tayo pero magkakapares din tayo. Okay? Ano daw yung pagkakapares? Ibang usapan na yan. Pero bilang tao, yun, pare-pares tayo. Pare-pares din tayo sigurong nangangarap ng mabuting buhay, peaceful na pamumuhay, mga ganon. Sabihin nyo, sir, bakit may mga masama? Well, yun nga kasi nga sinasala nga no? Kaya hindi lahat pupunta sa langit, diba? Yun ang paniniwala ko. It's up to you, no? And yung iba nga, walang belief. Mas nire-respeto ko yung mga tao na may religion kaysa sa walang religion. Kasi iba kasi yung belief sa higher being na may mas mataas sa'yo. It humbles you down, no? Na may mas magaling sa'yo, may mas matalino sa'yo. Yun nagtuturo sa'yo ng humility. Okay? So, ano pa? With that, siguro, ko na lang, wish us luck na walang mangyari sa Monday or sa mga darating pang araw. Pero nakaka-alarma yung balitang balitang earthquake sa New York. Hopefully wala nang ganon, no? Pero let's keep our fingers crossed and always be prepared, di ba? Sabi nga ni Demcad channel, the future belongs for those who prepared for it today, di ba? So hopefully nag-enjoy kayo. See you next time. Bye.